Hello mga padang, sagutin ko lang yung tanong na, pwede pala ma'am sa Turkey ang may scoliosis? So, yung scoliosis po, sa mga hindi pa po nakakaalam, yun po yung sakit sa spine, dito, yung bumabalik ko siya. So, kapag hindi siya naagapan, magiging tabingi, nagiging ganyan. So, ako naman yung dextroscoliosis naman yung sa akin, yung pakanan yung patabingi niya. So, sadly, ang scoliosis ay walang gamot. So, kailangan lang talaga siyang proper diet, exercise, bawal din talaga siyang magbuhat ng mga mabigat. Tapos, sumasakit siya kapagka laging nakaupo, laging nakatayo, nakayuko. So, kailangan yung position talaga niya iba-iba. Pag isa lang yung position, yan, sumasakit siya. Sumasakit din siya kapagka nag-snow dito, pag winter season. So, yun, tumatanda na. So, bali, ang scoliosis naman kasi hindi naman siya nakakahawang sakit, kaya natanggap ako dito. So, yun, may kasabayan din ako na naoperahan siya, wala siyang isang dibdib. Nandito na siya, nandito na rin siya. Mas nauna siya nag-flight sa akin. So, yung sa medical naman, bale, dyan sa Pilipinas, hindi naman ganun ka-strict pag papunta ka ng Turkey. Kailangan lang talaga wala kang sakit sa baga, ayun, sa lungs, yung mga nakakahawang sakit. Hindi ka talaga makakarating, hindi ka makakapag-flight, mapipending. Tapos yung sa blood pressure mo, yung sa mata naman, ang mata ko naman, medyo naman may diferensya to, pero ayun, nakapunta pa rin naman ako dito. So yun, sa mga nagtatanong bakit daw may scoliosis ako pero tinanggap ako dito. Alam ng amo ko na may scoliosis ako. So yun, sinabi ko yun sa kanila. Bale, ayun, sinabi ko yun sa kanila na may scoliosis ako, kaya bawal ako ng ganito, bawal ako ng ganito. Pero since nagtatrabaho ko nga sa kanila, so hindi mo pa rin talaga maiwasan. So pray na lang, and pinagpipray ko talaga na matapos ko rin yung kontrata ko dito. Kasi as first timer abroad, isang accomplishment ko rin yun para sa sarili ko na makatapos ng contract. So yun lang. Thank you.